Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng puno ng pagnanasa. Siya yung tipo ng babae na nag-e-enjoy tuwing gabi. Nagsisimula ang pelikula kina Jeff at Ashley. Gabi na at pareho silang nag-e-enjoy sa kama. Ngunit si Jeff ay isang lalaki na hindi tumatagal lamang ng 2 minuto at pagkatapos ay matutulog na. Sa kaya, naiirita si Ashley at hindi nasisiyahan. Kaya pumunta siya sa kwarto at nagsimulang manood ng mga video sa Vivamax website. Sa ilang segundo, sinimulan niyang paglaruan ang kanyang tilapia at gumawa ng malalakas na ingay. Nagising si Jeff sa kanyang ingay at pumasok sa kanyang kwarto. Dito naiirita si Ashley sa kanya at pareho silang nasangkot sa pagtatalo. Iniisip ni Ashley na si Jeff ay isang talunan at iniwan siya. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at pumunta sa kaibigan niyang si Jules. Si Jules ay nasa sabik nang makita si Ashley at niyaya niya si Ashley sa kanyang bahay. Pareho silang nagsimulang magkaroon ng kapana-panabik na pag-uusap kung saan binigyan ni Jules si Ashley ng mga tip upang makilala ang lalaking tumatagal ng mas mahaba sa 2 minuto. Lumipat ang eksena sa susunod na araw nang pumunta si Ashley sa isang kafe para sa kanyang meeting. Walang laman ang kafe at pumunta si Ashley sa kusina. Hindi nakalock ang pinto at nakita niya ang isang lalaki at isang babae na naglalaro ng apoy. Ang ingay ng babae. Sa pagsilip nito, nagsimulang magkaroon ng halo-halong emosyon si Ashley. Biglang napansin ng lalaki si Ashley na nakatayo doon at mabilis siyang lumabas mula sa kusina patungo sa cash counter. Sa tingin niya ay customer si Ashley at sinimulan niyang kunin ang order niya. Ipinaalam sa kanya ni Ashley na narito siya para sa kanyang meeting. The guy introduces himself as Rafe, who is the owner of this cafe, and just by looking at beautiful Ashley, he gave her a job at his cafe. Bumalik si Ashley sa bahay ni Jules. Kinagabihan, narinig niya si Jules na may kausap na babae. Kaya pumunta siya sa poolside para tingnan ang bisita. Nagulat si Ashley dahil ang babaeng nakaupo sa gilid ng pool ay ang babaeng nakita niya noong umaga sa cafe na misensinang naglalaro sa sahig ng kusina kasama si Rafe. Dylan ang pangalan ng babae at nakatira din siya sa bahay nila Jules. Si Dylan ay isang manunulat at nagsusulat siya ng mga napaka-interesante na libro sa mga maiinit na paksa. Kinagabihan, umiinom si Ashley ng green tea nang makita niya ang isang librong pinangalanang Save na isinulat ni Dylan. Kaya binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Ang libro ay naglalaman ng napakakapanapanabik at makulay na mga kwento tungkol sa isang may-ari at sa kanyang kasambahay. Napakaganda ng mga kwento at naligaw si Ashley sa mga ito. Habang nagbabasa, nakita niyang nilalaro niya ang kanyang tilapia at saka pumasok si Dylan. Nagulat si Ashley sa kamangha-manghang kakayahan ni Dylan sa pagsulat. Sinabihan siya ni Dylan na kumpletuhin ang libro. Kaya dinala ni Ashley ang librong ito sa kafe kasama niya. Sa kafe, napansin ni Rafe ang librong ito at sinimulan niyang kulitin si Ashley. Nagsimula siyang magbiro at nagsimulang manligaw kay Ashley. Tinatanong niya kung bakit kailangan ng isang magandang babae ang ganoong libro. Ipinaalam ni Rafe kay Ashley na ito ay isinulat ni Dylan at si Dylan ay isang masamang impluwensya. Sinabi niya kay Ashley na si Dylan ang uri ng babae na sikat sa kapitbahay dahil marami siyang naging lalaki sa gabi. Matapos marinig ito, tinanong ni Ashley si Rafe kung ganoong tao si Dylan, kung gayon bakit siya nakikipaglaro sa kanya noong araw na iyon. Sinabi ni Rafe na nagugutom siya sa oras na iyon at nais niyang magkaroon ng isang bagay. Kaya nilalaro niya ng gusto si Dylan. Pagkasabi nito ay umalis na siya doon. Pagkatapos, mamaya sa gabi, sina Ashley at Rafe ay nagkikita sa bahay para sa hapunan at ilang inumin. Nagsisimula silang uminom at tumaas ang tama ng alak. Niluwagan ni Ashley ang sarili at nagsimula silang mag-usap ng mahabang oras. Dito nagiging kawili-wili ang mga bagay-bagay, gaya ng sabi ni Ashley na naiinip na siya ngayon sa kanyang kamay. Gusto niyang malaking jumbo hotdog, gusto niya ng tunay na kasiyahan ng isang tunay na lalaki. Sinabi niya sa kanya kung paano ang kanyang dating boyfriend ay 2 minuto lang tapos na. Sa narinig, naiintindihan ni Rafe ang mga sinasabi ni Ashley at magdamag silang naglalaro ng apoy yummy. Sa umaga, pumunta sina Jules at Dylan sa cafe upang makipagkita kay Ashley. Nagsisimula silang magtanong tungkol kagabi at kung gaano katagal sila naglaro. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Ashley, namula siya at sinimula na siyang asarin ng mga kaibigan niya.
After a few days, birthday na ni Jules at nagpa-party si Jules. Sa party, ipinakilala ni Jules si Ashley kina Christopher at Scarlett, na amo ni Jules at kanyang asawa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng dahilan sa pag-inom, dinala ni Jules si Christopher sa isang silid. Si Christopher at Jules ay nagkakaroon ng affair at pareho silang nagsimulang maghalikan ng mapusok sa silid na iyon. Sa kabilang banda, kausap ni Ashley si Scarlett at nalaman niyang hindi pala inosenteng babae si Scarlett. Si Scarlett ay isang babaeng manlalaro na nakipaglaro sa maraming lalaki. Hiniling niya kay Ashley na ibahagi sa kanya ang kanyang mga hindi nakadamit na larawan, habang si Scarlett ay nagpapatakbo ng isang website kung saan siya nag-upload ng mga naturang larawan at kumikita ng pera. Ngunit tinanggihan ni Ashley ang kanyang alok sa pagsasabing hindi siya ganoong klase ng tao. Pagkatapos nito, pumunta si Ashley sa kanyang kwarto. Pagkatapos, lumipat si Scarlett mula roon at hinanap si Jules. Dinala niya si Jules sa isang bakanting silid at nagsimulang magsaya kasama niya. Nalaman namin na may gusto si Scarlett sa mga babae. Sa party, may isa pang nagngangalang Elliot na matagal nang nakatitig kay Ashley. Parang uhaw ang lalaking nakatingin kay Ashley. Pumunta siya sa kwarto ni Ashley at sinimulan ang pag-uusap. Pumasok siya sa kwarto at nakita niya ang librong nakuha ni Ashley kay Dylan. Sinabi niya kay Ashley na siya ang orihinal na may akda ng aklat na iyon. Sinabi niya sa kanya na siya ang may akda at hindi si Nolan. Iniisip ni Ashley na nagsisinungaling ang lalaki para mapabilib siya, kaya tinawagan niya ang opisina ni Nolan, ngunit inilipat ang mga tawag sa telepono ni Elliot. Sa pagtingin dito, napahanga si Ashley kay Elliot at nagsimula siyang mahulog sa kanya. Pagkatapos ay natapos ang party at ibinahagi ni Jules ang kwento ng kanyang relasyon kay Ashley. Pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap si Ashley ng isang pack na libro mula kay Elliot. Bagong libro iyon at sinabi niya sa telepono na isinulat niya ang ikalawang kabanata, na para kay Ashley. Sinimulan ni Ashley na basahin ang kabanatang iyon at na-turn on siya dito. Siya ay humanga kay Elliot at tinawag siya. Si Elliot ay isang napakatalino na tao at nilalaro niya ang kanyang mga galaw. Hiniling niya kay Ashley na gawin ang sinasabi niya. Tinuturuan niya si Ashley kung paano laruin ang telapya sana all. Tulad ng isang alipin, si Ashley ay sumusunod sa bawat utos ni Elliot at siya ay nagkaroon ng isang mahusay na oras. Pakiramdam niya ay nasisiyahan siya kaya pinasalamatan niya si Elliot para sa kanyang paggabay. Pagkatapos ay ginampanan ni Elliot ang kanyang pangalawang paglipat at binigyan si Ashley ng isang gawain na kailangan niyang gawin. Ang unang gawain ay tungkol sa pagpunta ni Ashley sa kanyang pinagtatrabahuan sa pamamagitan lamang ng pagsusuot ng see-through na damit at walang panloob na damit. Tinanggap ni Ashley ang mga gawain at pumunta sa kafe. Doon ay nakilala niya ang isang lalaki na paulit-ulit na pumupunta kay Ashley para lagyang muli ang kanyang robust. Pagkatapos ay pinuntahan ni Rafe si Ashley at hiniling na magsuot ng disenteng damit. Pinauwi niya si Ashley noong araw na iyon. Binigyan siya ni Elliot ng ganoong gawain para makaalis siya sa kanyang comfort zone. Sinabi ni Ashley kay Elliot at pagkatapos ay pumunta siya kay Scarlett. Pumayag si Ashley sa photoshoot na hinihingi ni Scarlett sa party. Siya ay naging isang modelo at nagsimulang gawin ang lahat ng mga pose. Nag-click si Scarlett sa kanyang mga larawan at ngayon ay nakakaramdam na ng kumpiyansa si Ashley. May usapan sina Ashley at Scarlett kung saan sinabi ni Scarlett na hindi siya masaya sa kanyang pagsasama at hindi niya kayang iwan ang kanyang asawa at lumipat kay Jules dahil sinusuportahan ng kanyang asawa ang kanyang career at para kay Scarlett, higit kay Jules ang kanyang career. Pagkatapos ay bumalik si Ashley sa kanyang kotse at tiningnan ang kanyang telepono kung saan nakita niya ang mga hindi nasagot na tawag mula kay Elliot. Natuwa si Ashley at tumawag. Nagalit si Elliot sa kanya dahil hindi niya sinasagot ang mga tawag niya at binigyan niya ng parusa si Ashley. Ang parusa ay tulad na si Ashley ay nangangailangan ng tulong ng isa pa. Kinailangan ng ibang tao na sampilan ng mahigpit ang mga bonds ni Ashley. Pagkatapos ay kailangang magpadala si Ashley ng mga larawan ng mga pulang tinapay wow sana all. Hiniling ni Ashley kay Jules ang gawaing ito. Hindi pumayag si Jules kay Ashley kaya sinabi nitong hindi iiwan ni Scarlett ang asawa para kay Jules at higit kay Jules ang career nito. Sa pakikinig dito, nagalit si Ashley at sinimulan niyang bugbugin ang bonds. Pagkatapos ay pinindot ni Jules ang mga larawan at ipinadala ito ni Ashley kay Elliot.
Inimbitahan ni Elliot si Ashley sa kanyang lugar. Sa gabi, dumarating doon si Ashley at pumasok sa bahay. Pero ang nakakapagtaka, nandoon din si Dylan nang marinig ni Elliot ang doorbell. Sinabi niya kay Dylan na magkakaroon siya ng mahalagang meeting at ikinulong niya si Dylan sa isang silid. Then for the whole night, intense siyang nakikipaglaro kay Ashley. Kinaumagahan, lumabas si Dylan sa silid at nakita niya ang panloob na damit ng isa pang babae. Nagseselos at nagalit si Dylan nang makita ito kaya nag-away sila at sinabi ni Elliot na may gusto siya sa isang babae. Nadurog ang puso ni Dylan at umalis siya ng bahay. Muli sa gabi, dumating si Ashley sa bahay ni Elliot at nagsimula silang magbembangan. Ngayong gabi, binalot ni Elliot si Ashley ng mga plastic sheet at pinaglaruan niya ito. Nang gabing iyon, nalulungkot si Dylan at nasa bahay siya ni Jules. Pumunta siya sa kwarto ni Ashley para kunin ang libro niya at doon niya nakita ang mga sulat ni Elliot. Nagulat siya at naintindihan niya ang laro ni Elliot. Napagtanto niya na ang nagsusuot sa loob ay si Ashley at nagalit siya. Kaya nagpadala siya ng email at sinimulan niyang i-blackmail si Elliot gamit ang isang video. Sa kanyang email, isinulat niya na ipapakita niya kay Ashley ang video na ito. Kinaumagahan, binasa ni Elliot ang email at natakot siya. Pagkatapos, sinabi ni Elliot kay Ashley na gumawa ng isang maling gawain. Kailangang pumunta ni Ashley sa isang lugar at makipaglaro sa ibang tao. Nagsimulang magkaroon ng damdamin si Ashley para kay Elliot, kaya hindi siya sumang-ayon sa kanya. Ngunit gusto ni Elliot na gawin niya ito at muli niya itong tinanong. Pumayag naman si Ashley at kinagabihan, nakarating siya sa isang bahay. Pagdating doon ay nakasalubong niya si Dylan at naglaro silang dalawa ng bembangan. Hindi maka-atres si Ashley, gaya ng ipinangako niya kay Elliot. Pagkatapos ay bumalik si Ashley kay Elliot at naging emosyonal siya sa mga pangyayari. Gusto niyang malaman kung bakit ibinigay sa kanya ni Elliot ang gawaing ito gayong alam niyang naroon si Dylan. Sinabi ni Elliot na ginawa niya ang lahat ng ito para makuha ang tiwala ni Dylan at nagkwento siya tungkol kay Dylan. Pagkatapos, ipinangako ni Elliot kay Ashley na hindi na niya ito bibigyan ng ganoong gawain. Pagkatapos, bumalik si Ashley sa bahay ni Jules. Doon, nakita niya si Dylan na iniimpake ang lahat ng gamit niya. Paalis na si Dylan sa bahay na iyon. Nang makita nila si Ashley, nagsimula silang mag-away. Sinabi ni Ashley na ngayon ay alam na niya ang lahat tungkol kay Dylan. Sinabi ni Dylan na si Ashley ay isang bata na kakaunti ang alam. Hindi niya alam ang buong kwento. Pagkatapos, ipinakita niya kay Ashley ang isang video ni Elliot. Sa video na iyon, inamin ni Elliot na ginagamit niya ang pangalan ni Nolan sa mga babaeng para paglaruan ang kanyang mga pantasya. Hindi sumasang-ayon si Ashley sa kanya at nagtanong kung paano niya nakuha ang mga libro mula kay Nolan. Sinabi ni Dylan na si Elliot ang editor ng mga libro at ito ay kung paano niya nakuha ang mga libro mula kay Nolan. Pagkatapos marinig ito, nakaramdam ng kirot sa puso si Ashley. Pagkatapos, nagpadala si Dylan ng voicemail kay Elliot, na sinasabi sa kanya na sinabi niya kay Ashley ang lahat. Matapos makuha ang voice note na iyon, tumakbo si Elliot sa tahanan ni Ashley. Napakasakit ng puso ni Ashley kaya sinisi niya si Elliot sa lahat. Sinabi niya kay Elliot na siya ay isang napakasamang tao. Ayaw na niyang makilala si Ashley. Sinubukan ni Elliot na magpaliwanag, ngunit sinampal siya ni Ashley ng mahigpit at pumasok sa loob ng kanyang bahay. Pagkatapos, nakilala ni Dylan si Elliot at sa pagtingin sa mukha ni Elliot, naging masaya si Dylan at natapos ang pelikula. Nagustuhan mo ba ang pelikula? Magkomento sa ibaba. May isang kwento ng isa pang babae na nagtap sa video sa dulo ng screen.